excited na. Ano po? Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo ng good morning? Yung nasa likod mo, sabihin mo, good morning! Ayan. So, before po tayo mag-start, tayo po muna mag-pray. Father, we thank you for this morning na kami po iyong pinagsama-sama. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon, at ikay dakila. Lord, sa araw na ito, hiningi po namin ng iyong pagsama. At alam namin, Lord God, na kanina pa lang ikaw ay kasama na namin sa aming kalagitnaan. Because you said in your word that two or more gather in your name, you're in the midst of them. Salamat po, Panginoon. Lord, hayaan mo pong ang aming buhay ay maging nagbibigay sa iyo ng galak, Panginoon. Salamat po. We trust and dedicate to you this worship service. We love you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen! Sino sasabi dito na si Lord lamang ang kanyang pupurihin? Amen? Come on, let's worship our God. Come on, let's worship our God and lift our hands. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands. Come on. I lift my worship to you. I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Come on, sing it to God. Ever I will sing, only you will I adore, glorify. Come on, lift your voice and sing. Lift my voice, I lift my praise to you. Come on, lift your hand. I lift my hand to worship. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Sing. Oh, I love you more than I can say. Sing. Ever I will sing, only you will I adore, glorify my Lord, only you will I serve, the world will fade away. Sing my song to you remain. Sing it. Ever I will sing, only you will I adore, glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. Tell the God that you love him. Oh, I love you always. Come on, lift your voice. Oh, I love you always. Come on, sabihin mo kay Lord. Oh, I love you always. Thank you, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Say, oh, I love you always. Come on, one more time. Oh, I love you always. So oh, I love you always.
that He has made. Come on. How many the words we sing? Oh, 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 oh. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours. Come on. Believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Say, today's the day. Oh, 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 oh. Here's the sign. I'm leaving my doubts behind. Come on, iwan mo na yan. I'm giving my hopes and dreams to you. Say, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. Let's sing it out. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Sing it again. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Come on, rejoice. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Come on, Lord. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa. I will stand up on your truth. Come on, church. I will stand up on your truth. All my days I live for you. All my days I live for you. And I will stand up on your truth. I will stand up on your truth. And all my days I live for you. All my days I live Once again. for you. And I will stand up on your truth. I will stand up on your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. No stand. And I will stand up on your truth. I will stand up on your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you put last time and say. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't, come on, declare.
about tomorrow, giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Say today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Say, today's the day. Come on. Palakpak para kay Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. Ang nag-iisa naming desire, Lord, yaday ang mapapurihan ka. This is our one thing, Lord. Because your name is a name higher than the heaven, higher than our hope, higher than our dreams, Lord God. We worship you. Let's sing it to God. Sabi mo kay Lord. One thing I desire, one thing I seek, to gaze upon your beauty and your majesty, God of my salvation. Thank you, Lord. The lifter of my head. Teach me how to live, oh Lord, in your righteousness. So we pray, so I pray to you, so I pray to you. Come on, everybody, lift our hands. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. Higher than hope, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. Come on, He's singing. But in the days of our troubles, we come to you. Come on, let's sing. In the days of trouble, thank you, Jesus. You cover me in the secret place of refuge. Lord, I will sing. Yes, so I will. Oh Lord, so I come on to worship, Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than our created things. This is the God you serve, higher than hope, higher than dreams.
and all I want is you. Come on, sing the name of the Lord. Jesus, Jesus, and I will sing your praise. Call upon your name, call upon your name, Jesus, and all I want is you. All I want is you, Lord. Jesus, Jesus, one, and I will sing your praise. Call upon your name, Jesus. All I want is you, only you, Lord. Jesus. Come on, sing. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all great, higher than you. God, the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all great and big, higher than home, higher than good. The name of the Lord. Come on, the name is worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. The name of the Lord, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. We still worship you, Lord. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, let's sign the name. Exalted now in the heavens, as the glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as the glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name, come on, let's sing the name of God. Be exalted now in the heavens, as the glory fills this place. Lord, you alone deserve our praise. You're the name above all. Be exalted now in the heavens, as the glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all. Say, be exalted now in the heavens, as the glory fills this place. You alone, come on, deserve our praise. You're the place with the worship. Be exalted now in the heavens, as the glory fills this place. Be exalted, alone deserve our praise. You're the name, come on, sing the name one more time. Be exalted now in the heavens, as the glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as the glory fills this place. You alone
deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, Lord. The worship of your children. Worthy is your name, Lord Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve it, oh Lord. You deserve it, oh. Worthy is your name. Come on, lift your voice. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Come on, sing it again one more Worthy time. is your name. Worthy is your Jesus. Lord, you are worthy. You are worthy, Lord. You You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on. The best na palakpak para Jesus. Yung palakpak na sinasabi mo na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay karapat-dapat papurihan at bigyan ng pagsamba. Come on. Oh, yung palakpak po para sa Diyos na yung pinaglilingkuran. Oh, you deserve it all, Lord. Come on. Give your best clap of worship para Jesus. Sing hallelujah to your name, Lord. We thank you, Lord, because you are worthy to be praised. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige ba, pwede na po tayo mamubo. Praise God. Ayun. Palakpakan po natin si Jesus. Ako ay nagtatanong-tanong kanina kung anong tawag doon sa pants ni Juris. Kung napansin nyo rin, ang tawag ay baggy pants. Baggy pants. So, kinukonsider ko kung babagay sa akin. And at the same time, nakita niyo po yung naglagay nitong music stand, si JL. Nakita niyo yung buhok ni JL, So, I'm also considering kung babagay din. Okay. Itutuloy po natin yung ating series entitled Enjoy the Benefits of the Kingdom, Part 2 na tayo. Ayan. So, last Sunday, pinag-usapan po natin yung unang-unang benepisyo ng mga nagpapasakop, papailalim sa kaharian ng Diyos. At ano nga po yung unang-unang benepisyong yon? Ang pagsama ni Lord. Tindi yun. Napakatinding blessing nun, yung ikaw ay sinasamahan ng Diyos. So today, pag-usapan natin yung pangalawa. So again, isang bagay lang uli. Pangalawang benepisyo na nararanasan ng mga anak ng Diyos under His rule and reign. At ano po iyon? Number 2, God's provision. Ayan. So yung provision po ng hari, nararanasan ng mga nagpapasakop sa hari at na lumalakad para sa kaharian. Praise God. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, But my God, sige nga po, basahin natin lahat. 1, 2, 3, basa. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Praise God. And today, hayaan nyo po na from this verse, kukuha po tayo ng mga aral at biyaya ng Lord ay maipaunawa niya ng lubusan sa atin na itong provision niya ang isa sa mga benepisyong mai-enjoy ng mga lumalakad na mumuhay para sa kaharian. Let's pray. Father, to you alone all the glory. Truly,
Kagaya ng amin pong inaawit kanina, you deserve the praise. You are worthy. You are worthy. Thank you, Lord, for everything that you've done. Forgive us sa aming mga kalabisan, sa aming mga kakulangan, sa lahat naming mga pagkakamali, kasalanan. Forgive us. Cleanse, sanctify us with your blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Today we pray na ang patuloy niyo pong pangungusap, ang aming hinihiling. Holy Spirit, dwell upon our needs. We need you. Teach us. Be with us. Ipaunawa niyo po sa amin na gusto niyo po kaming pagpalain at ayaw niyong ni isa sa mga anak po ninyo'y magkulang. Salamat, Lord. At hinihiling po namin na pagpalain niyo po ang tenga at ang puso ng bawat makakarinig ng iyong salita, mapa online man or on-site. And we pray, pagpalain niyo rin po ang labi ng inyong lingkod as I preach your word. Salamat, Lord. We are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. At walang ibang maparangalan, mahayag, maluwalhati at mataas, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. Truly, Lord, apart from you, we can do nothing. But with you, we can do all things through Christ who strengthens us. Salamat, Lord. We dedicate to you this day. We dedicate to you this Sunday service. Be blessed, O Lord. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. The best na palakpak para kay Jesus. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner, ang provision ni Lord ay mararanasan mo habang ikaw ay lumalakad, nabubuhay para sa kaharian. Amen. So today, pag-usapan natin ito. Himayin natin. So, first part po, letter A, God shall provide. Everybody say, God shall provide. Yung first part po ng Philippians 4:19, ang sabi po riyan, but my God shall supply. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos, ang Diyos ko ang magpo-provide. Ang Diyos ko ang magsusupply. So anong unang-unang gusto kong makita nyo rito? Kaya dinidiin ko yung sinabi ni Pablo na ang Diyos ko ang magsusupply. If you want to experience this benefit of the kingdom, yung provision ni Lord, make sure na pareho kayo ng God ni Paul. Sabi kasi ni Paul, my God shall supply. Kaya kailangan unahin mo munang siguraduhin, pareho kayo ng God na tinutukoy dyan. Are you there? Kasi nga, alam naman natin, maraming tinatawag na God, lalo na yung mga God na with small letter G. Kaya make sure na pareho tayo ng God na pinag-uusapan dito. At ako po ay natutuwa at ako po ay naniniwala na ang lahat ng narito sa JA1 San Jose family ay tinanggap na si Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen ba? Okay. Praise God. Dahil kung hindi kayo pareho ni Paul ng God na tinatawag, I don't expect God's provision. Marami kasi nagsasabi, ay ako na may lagi hong nananalangin, pastor. Pero bakit ang pagpapala ng Diyos ay parang kaganite? Alam niyo yung maganite? Ano? Nakakain nagahukay ng bagnite. Yeah. Ay maganite. Ay sabi, ako na may laging nananalangin. Ako nga ho'y nagpapapanalangin pa. Oh. Hindi naman natin usually naririnig yung nagpapapanalangin eh. Ang masadalas nating naririnig nagpapadasal. Ayun. Wala namang masama sa nagpapadasal. Di kagalingan ng may nagdadasal para sa iyo. Kaya lamang, maging malinaw o kailangang maging malinaw, yun bang sinasabi ni Paul na God will supply is the same God na dinadasalan mo? Yun, doon nagkakatalaw. Kasi ipapakilala ko po sa inyo ang sinasabi ni Paul na kanyang God that will supply. Ang God po ni Paul ay minsang namatay at hindi na muling namatay at siya'y mabubuhay magpakailanpaman. Okay?
at hindi po namamatay ang God ni Paul taon-taon. Kaya, make sure na ang iyon Diyos na pinapanalanginan for His provision ay Diyos na minsan lang namatay at hindi na muling namatay at nabuhay na magpakailanpaman. Amen? Ano pa? Ang sinasabing God ni Paul that will supply all our needs ay God na laging naririyan para sa iyo. Dahil ang Diyos na kinikilala ni Paul ay siya ding Diyos na kinikilala natin na laging present in times of need. Ano? Siya'y laging naririyan. Pastor, papaanong nagagawa ng Diyos na siya ay kapiling ko and at the same time ay kapiling ng aking mga mahal sa buhay abroad and at the same time ay kapiling ng mga kakilala ko pang nananampalataya din sa Diyos? Simple lang. Ang Diyos po kasi may katangiang kung tawagin ay omnipresent. He can be present in different places at the same time. Kaya nga, siya lamang ang legit at pwedeng gumawa ng pangakong, I will never leave you nor forsake you. Dahil siya lang ang may kakayanang always there for you and for everyone kahit sa parehong oras, magkaibang lugar. Amen? So make sure na siya ang God na pinapanalanginan mo that will supply all your needs. Dahil yan ang God na pinapanalanginan ni Paul that will supply all his needs. Bakit? Because other people are claiming na meron silang kinikilalang Diyos. At yung Diyos na yun nananatili lamang sa isang lugar. Hindi na naalis daw. Wala nang tanggalang. Talagang nakapix na. Ay, let me clear this to you. Yung Diyos na yon ay hindi yung Diyos na sinasabi ni Paul that shall supply all your needs. Okay? So, enough for that. Ang sabi dyan, but my God shall supply. Pwede ba sabihin natin lahat ulit? My God shall supply. Hindi po sinabi dyan na, but my business shall supply. Okay? So, hayaan mo maging malinaw rin sa iyo ito. Ang mga nabubuhay sa ilalim ng kaharian ng Diyos, ang tinitingnan niyang source ay si God, not his or her business. Okay? Kung may katabi kang businessman, businesswoman, mukhang businessman o mukhang businesswoman or future businessman or future businesswoman, sabihin mo sa kanya, partner, hindi ang business ang source. Ang Diyos ang source. Ang naniniwala doon, palakpakan mo ng the best si Lord. Hindi rin po sinabi dyan, but my job shall supply. So again, it's not your business nor your job that will supply. Ay yung iba'y ginudyos na ang hanap buhay ay. Hindi mo na mapaagwat. Ito yung nasasabi ko na madalas, paaalala ko lang po uli sa ating lahat, hindi po ako exempted. Na ano? Kaya nga't yay hanap buhay. Ay yung iba ay parang hanap patay eh. Talagang parang nagpapakamatay na para lang kumita ng pera. Come on. Let this be a wonderful reminder to everyone. Please, hanap buhay lang. Ha? Huwag namang magpatayan din eh. Huwag namang magpakamatay sa hanap buhay. Hanap buhay lang po. Ha? Kaya, pag masama na ang lasa, huwag naman masyadong tuong nag-aarimuhunan. Sayang din eh, isang ikot pa. Ay di bali kung ang iikutin ay Arelaang Don Luis at Bayan, ay ang iikutin ay Lipa at San Juan. Isang biyahe pa, isa na laang, sayang din. Ay sayang, alin ang masayang? Yung kikitain yung buhay.
Nakakita ako nagtrending yon sa Facebook. Sa paradahan ng tricycle. Baka nakita nyo rin. Nilapitan ng mga social workers, matandang magta-tricycle driver o pedicab ba yun? Binibigyan ng tubig. Ay, hindi na nagalaw. Hindi na nagalaw. Hindi nila maintindihan kung ano nangyari. Tigas na eh. Nakasandal na gayo. Kala mo nag-aantay lang na pasahero. Nung ginayon, hindi na nagayon na eh. Matigas na. Kaya again, papaalala ko po sa atin, hanap buhay. Kaya ka nga't naghahanap buhay para mabuhay. Kung yung hanap buhay na ginagawa mo will not lead you na para mabuhay, hindi na hanap buhay yan. Are you there? Naririyan pa po kayo, may kausap pa po ako. Ayan. Kaya, ito naman ang totoo. Si Lord naman talaga ang nagpo-provide. Hindi ko humiminusin ang kinikita ng bawat isa. Ay pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo, ginawa mo ang best na kaya mo, yan ang biyaya ng Diyos sa iyo. Pero gusto kong ma-realize natin lahat ito. Magkano ang iyong kinita for this month? Tapos, provide a list naman ng lahat ng ginastos mo for this month. Pag kumparahin mo at makita mo, mas malaki ang gastos mo kaysa sa income mo. Pero ang tanong, paanong nangyari yon at saan galing yung kalabisan ng nagastos mo? Kagarni lang ang income mo. Are you there? Sinong nag-a-agree gayon nga nararanasan mo? Isa lang ibig sabihin nun, it's not your job nor your business that supply your needs. Si Lord ang nagsusupply ng iyong pangangailangan. Kaya, bakit po tayo masyadong alam nyo yun? Please don't get me wrong. Hindi ko naman sinasabing ikay magpapetik-peteks. Hindi ko naman sinasabing magpatamad-tamad. Hindi ko naman sinasabing magpatambay-tambay. Do your best. Do what you can do. But learn to rest. Hindi kailangan ko, may babayaran pa ako, kailangan ko to, hindi ganito, hapait. Ano nga ang term ng mga professionals? Grind! After you grind, nung nagkwenta ka, di ba, hindi pa rin sapat. Pero at the end of the day, at the end of the katapusan, bayaran, you know what I mean? Anong makikita ninyo? Ubdo rin naman di ka? Ano sabi ng Batanggenyo? Ubdo rin naman Labis pa. Nakita mo, ako pala'y nakapagpakain pa ng mga life group members ko. Ako pala'y nakapag-seed pa sa church. Ako pala'y may naabutan pang kapatiran ng pampamasahe niya noong linggo. May labis pa nga. Because God supply all your needs. Ito ang masarap sa mga anak ng Diyos na nabubuhay para sa kaharian. You are enjoying the benefits of the kingdom. At ito na nga yung pandalawa, God's provision. Tuloy natin. Alam niyo po, revealed kay Prophet Elijah na si Lord ang kanyang provider. If you can still remember the story, di ba? Si Elijah, inutusan ng Lord, magtago ka sa may kuweba at doon sa may batis ng karit, at doon ka mag-stay, doon ka iinom ng tubig, at may mga uwak akong inutusan, you still remember the story? May mga uwak akong inutusan para magdala ng pagkain sa'yo. Nakikita po natin yan sa 1 Kings 17:2. Then the word of the Lord came to Elijah. Verse 3, live here, turn eastward and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. Ano mapapansin natin? Kaganda naman ng pangyayari, diga? Narinig natin yung storyang yan, napag-aralan natin yan ng mga nakaraan. Ang uwak, ang inutusan ni Lord na magdala ng pagkain kay Elijah. Hindi rin po nauhaw si Elijah dahil may tubig sa batis. And take note, nung panahon pong iyon, tagtuyot. At pag tagtuyot, may taggutom.
Pero look at Prophet Elijah, hindi siya nauhaw dahil may tubig sa batis, hindi siya nagutom dahil may mga uwak na nagdadala ng tinapay at karne umaga at hapon. Pero ito po ang gusto ko makita ninyo. Sa pagpapatuloy po ng story, alam ko, bitin kayo, hindi nyo naman na masyadong narinig yung mga sumunod na pangyayari doon eh. Ito ho yung sumunod na pangyayari. In 1 Kings chapter 17 verse 7, ang sabi po roon, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Ano nangyari? Dumating daw po yung panahon na yung batis na kinukunan ni Elijah ng inuming tubig ay natuyo. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ay natuyo. Yung parang nagulat, sabihin mo, ay natuyo. 'Di ba? Sana all ang sinampay natuyo. Ano? Dahil yung iba, balita ko hanggang ngayon di pa nakakatuyo. Okay. Ba't natawa ka, Ryan? Huwag kang magpahalata. Nahahalata tayong life group natin na ang nabili nating sabon ipanlalaki na naman. Oh, yeah. Amen daw, sabi ng brother Ray. Sinabi nang huwag pahalata. Okay. Alam, makikita nyo dyan, dumating ang time na natuyo ang batis. At dumating ang time na tumigil magdala ng pagkain ng mga uwak. Pero kung ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa dun sa story sa Bible, wala po tayong makikita doon na si Elijah ay nag-alala. Diba? Tayo, kumusta? Pagka yung mga batis ng buhay natin at yung mga uwak ng buhay natin ay natuyo at tumigil na, kumusta kaya tayo? Naku, hindi na nagpapadala. Naku, magsasara na daw ang kumpanya. Diba? Naku, ay sabi ni Ining, magliliop daw. Ano sabi ng inay? Liop. Magliliop daw. Ano yung liop? Sabi nung lalaki, ay, iwan ko sa iyong anak, basta yun daw ang ibig sabihin, mawawalan siya ng trabaho. Liop pala ang tawag doon. So, kumusta ang puso pag nabalitaan mong ang quote-and-quote batis na inaasahan at ang quote-and-quote na uwak na nagdadala ng pagpapalay naiga, tumigil. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, kumusta ang puso pag ganon? But, alam nyo, ang prayer ko, let's be like Elijah. Ang prayer ko, tanggapin natin yung biyaya ng Diyos. Wala nga hong biyaya, natuyo na nga ho ang batis at nawala na nga yung mga uwak na nagdadala. Asan ang biyaya doon? Teka muna. Ang biyaya na kahit ganon ang sitwasyo'y nananatiling umaasa at nagtitiwala sa Diyos. That, my friend, is a wonderful grace from the Lord. Yung kahit wala, ikaw ay optimistic pa rin, positive pa rin, hindi ka nag-aalala, abay matinding pagpapala yan. Bakit ko inasabi? Yung iba, sagana na, nag-aalala pa rin. Diga? Hindi na malaman kung paano uubusin ang 1 billion in a year. Yan na naman tayo Bakit ba pag nabanggit yung bilyon, ang naiisip nyo yung alam kong naiisip nyo, hindi ko nababanggitin. Dahil ayaw ko ng pag-usapan. Di ba? Nag-aalala sila how to spend that much amount. You see? So, ang blessing ay hindi lamang kung meron kang magagasta. Ang blessing ay yung kahit wala kang magasta sa ngayon, ikay nagtitiwalang hindi ka pagkukulangin ng iyong Diyos. That, my friend, is a blessing. Pero hindi pa ako tapos. Hindi naman ibig sabihin, ay kung wala kang magastay, masaya ka na. Hindi rin naman. Sino rito yung totoo lang? Pag walang magasta, thank you Lord, walang magasta. Di ba? Mamaya, malalaman ninyo na hindi lamang yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Mamaya. Pero ito, balik tayo. Hindi nag-alala si Elijah dahil ano? Dahil hindi naman yung batis o uwak ang kanyang source.
Hindi nag-alala si Elijah kasi hindi naman yung business ang kanyang source. Hindi naman nag-alala si Elijah kasi hindi naman yung uwak ang kanyang source. Ang kanyang source ay si Lord. Matutuyo ang batis, mang-iiwan ang uwak. Pero ang Diyos mo ay nangako, I will never leave you nor forsake you. Tuloy. Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your need. Sabihin nga nating lahat, need. So, meron ako ipakikita sa inyo. God shall supply your need, not all your greed. Yung iba, ba't hindi binibigay ni Lord? Ba't hindi binibigay ni Lord? Let me ask you, ang hinihingi mo ba ay kailangan mo? O greed na yan? Kagaling-galing ng cellphone, natatawagan, nakaka-text, nakaka-message, nakaka-Facebook din naman. May YouTube din naman, at saka Viber. Viber. Oo nga, may nagamit pa bang Viber? Meron, yung mga business people, Viber gamit ng iba. Ayos din naman, nagana rin naman. Bakit bibili na naman? Ginamit pa si Lord. Lord, nahingi ako sa iyo, Lord. So let me ask you, ang hinihingi mo ba ay need? O baka naman greed na yan? Baka naman hindi mo na kailangan niya, kalabisan na. Are you there? Diba? Yung ikaw ay may bahay, ay ayos na. Pero kung gugustuhin mong may bahay ka pa sa Italia, at may bahay ka pa sa Switzerland, at may bahay ka pa sa, iba na naman ang naiisip nyo. I-check your heart. Baka naman greed na yan. Are you there? Nagana naman yung sasakyan, bakit gusto iba pa ang pangpabayan, iba pa ang pangbukid? Kung afford, why not? Pero kung hindi naman, and you're keep on asking for those things, at doon na umikot ang buhay mo, kapatid, hindi yan ibibigay sa iyo dahil ang sinabi ng Bible, my God shall supply your need, not your greed. May natututunan tayo? Praise God. Tuloy. Philippians 4:19. Kita nyo, hindi pa tayo naalis ha. Nariyan pa tayo sa Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory. Everybody say, according to His riches in glory. Ang supply daw ng Diyos na ipagkakaloob sa atin is according sa kayamanan ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. So, may papakita uli ako sa inyo. God shall supply all your need according to His riches in glory, not according to our economy. Alam niyo po, dahil sa mga nabalitaan nating pangyayari sa ating bansa, sa ating gobyerno, hindi lamang naman po tayo ang nakaalam niyan. Alam din po yan ng ibang bansa. Alam din po yan ng iba pang mga gobyerno ng ibang bansa. At ba't ko ito binabanggit sa inyo? Meron po kasing tinatawag na ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Hindi ko maalala ang tawag yung pagiging credible ng isang bansa patungkol sa pag-utang sa ibang bansa. Sino mga economy graduate dito? Ekonomista? Wala? Lumista. Ano yung lumista? Mahilig sa lome. Okay. Madami dito sa San Jose na. Okay. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Meron po kasing direktang impact yung ating being credible sa ating pag-utang sa bansa, sa ibang bansa, credit, sa economy natin. Ganito yon. Pag bumagsak po yung ating credibility
patungkol sa pag-utang sa ibang bansa. Kasi alam nyo po, yung mga ginagawa sa bansa natin, like mga infrastructures, yung mga malalaking buhos ng pondo, yan po'y utang sa ibang bansa. Inuutang yan. Ngayon, pag nababalitaan po ng ibang bansa, ang mga nangyayaring katiwalian sa ating bansa, humihina po ang tiwala nila na ang bayan natin ay makakabayad. Ay ano ibig sabihin, Pastor? Hindi na po pauutangin? Pauutangin pa din. Pero tataasan nila ang interest. Anong ibig sabihin noon? Anong magiging impact noon sa atin? Pag tumaas ang interest, bababa ang peso kontra dolyar. Sabi ng mga OFW at mga may kamag-anak na OFW at saka may mga AFAM. Ayos! Di tataas ang value ng dollar. Oo nga, sige. Pero, ang di nila naintindihan, pag tumaas ang dollar kontra peso, mamahal ang mga imports. Mamahal yung mga binibili nating raw materials and machineries from other countries. Yun na yung mga ginagamit natin dito to operate. Number 1 na example, langis. Kaya kung ikaw ay langisin, wag mo laging pulbuhan. Mahal iyan. Hindi, joke lang ho. Iba ho yun. Move on na at dari mahalaga. Ngayon, dahil mamahal ang langis, mamahal ang bilihin. Nung ako'y bata, hindi ko maintindihan. Ba't nagmahal ang langis? Wala naman langis ang bigas. Ba't nagmahal ang bigas? Wala naman langis ang bigas. Diba? Kasi nga, nung ako may lumaki na, ng kaunti, hindi naman masyado, alam ko, transportation cost. You see? Ang ibig sabihin nito, miski tumaas ang palitan ng dolyar sa peso at tuwan-tuwa yung mga nasa abroad, mamahal naman ang bilihin dito. Di gayon din. Nakita niya? Kaya, ang laki ng impact ng ginagawa ng mga nasa itaas sa all in all, economy at progress ng bansang Pilipinas. Kaya ipanalangin ninyong magpwesto na talaga si Lord nung may takot sa Kanya. Yung may relationship talaga kay Lord. Hindi basta lang, yun talagang may relationship kay Lord, yung may takot kay Lord. Yung talagang magsaserve. At hindi yung self-interest lang ang sinaserve. Okay? Kaya kayong lahat ay ipinatawag ko. Pamiting ito, pamiting. Wala akong mamimigay dito pagkatapos ng meeting ha. Baka kayo na inaasahan. Hindi. Biro lang. Pero this is my point. Nakakabahala. Dahil pamihong yan na nga ang mangyayari dahil sino pa baga ang magtitiwala? Paggayaan ng gayaan. Sino pa bagang bansa ang magtitiwala? Utang kayo, kaunti lang ang interest. Teka, makabayad kaya? Bago makarating do sa ahensya, ubus na. Di lalaki. Alam niyo yun? I am not declaring these things, but ito talaga nangyayari. At nakakabahala. Pero, may good news ako sa inyo. Hindi ka sakop ng ekonomiya ng bansang ito. Pastor, bakit? Ako nga'y taga rito sa bansang ito. Dahil sakop ka ng ekonomiya ng kaharian ng Diyos. Wala kang dapat ipag-alala dahil ang ekonomiyang umiiral sa buhay mo at ng pamilya mo ay ekonomiyang umiiral sa kaharian ng Diyos. At ang sabi, my God shall supply all your needs, not the government, not the country. Kaya nga sabi ko diyan, God shall supply all your need according to His riches in glory.
not according to our economy. Ang paghuhugutan, pagkukunan ng Diyos, ng pagpapalang ipagkakaloob sa iyo at sa pamilya mo, ay hindi ayon sa ekonomiya ng bansang ito, kundi ayon sa kanyang kayamanan, sa kanyang kaluwalhatian. At yun ang sinasabi ko sa inyo, kung meron mang mangungurakot ng kayamanan ng Diyos, hindi niya yun masasapa. Ay wala namang makakakurakot doon, mahigpit ang bantay. Okay? Are you there? Pero ito lamang gusto ko makita niyo, church, ha? Mga anak ng Diyos na nabubuhay para sa kaharian, nothing to fear, nothing to worry. God will supply all your needs according to His riches in glory, not according to our economy. Amen. So, tinignan ko yan sa Tagalog. Philippians 4:19. Sabi roon, sige nga po, basahin natin. 1, 2, 3, basa. At pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan, ayon sa kanyang maluwalhating kayamanan na matatagpuan kay Kristo Jesus. Kaganda. Yan palang maluwalhating kayamanan ng Diyos na paghuhugutan ng isusupply ng needs natin ay matatagpuan, kanino? Kay Kristo Jesus. Kaya nilagay ko rin diyan, kay Jesus matatagpuan ang maluwalhating kayamanan na pagkukunan ng ipupuno sa ating mga pangangailangan. Again, gusto kong idiin dito, kay Jesus matatagpuan. Hindi sa kung ano pa man. Okay? Yung iba kasi nga ay kung ano-anong hinahanap, kung ano-anong tinitingnan at tinititigan at nag-aakalang doon, o iyon ang sa kanya'y magpapayaman. Baka meron pa rin hanggang ngayon ay nagpapaloko doon sa scam. Anong klaseng scam, Pastor? Marami yan. Yung scam na baka gusto mong mag-invest. Bakit? Tukoy na namin kung saan nakabaon. Narinig nyo yan? Baka gusto mo mag-invest dahil kailangan ng puhunan para sa gas, dahil nangangailangan ng gas yung mga machine na ginagamit na panghukay. Pero tukoy na namin kung saan nakabaon yung ibinaon ng mga tauhan Yamashita. Yan ang nga baga. Abay, marami hong nag-invest doon. Kung inyong narinig, nabalitaan, ang daming nag-invest doon. Bakit? Sure money na. Sure money na. Pera mo, gagawin kong gintaw. Talaga? Oo. Ay, anong gagawin? Magbigay ka lang ang kagarnay, pandagdag doon sa gas, at ikaw isama na sa lista. Pag nahukay iyaw, ang alaw. Yung gintaw, nakaw, ang lalim na ng hukay, ay pila pa rin Ngayon, yung mga nakakapaghukay ng lupa, alam niyo yung pila na. Pila, ay nasa ng gintaw, pila. Ay, anong sabi ng mga manluluko? Malapit na, pila na, pila na. Kulay ginto na itaw. Yeah, napag-utaw. Humukay na ng humukay mamaya pa. Aba, bay nainit na. Ay, bay, impyerno na. Yan, mauto. Baka kayo'y nagpapapaniwala pa sa mga gayaan, ha, mga kapatid. Ang pagtuunan mo ng iyong paningin ay si Jesus na siyang pagkukunan ng ipupuno sa ating pangangailangan. Kanino raw? Kay Jesus matatagpuan. Kay Jesus. Kaya nga ang ganda ng bili ng author ng Hebrews In Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi niya doon, let us fix our eyes on Jesus. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus. Ituon natin ang ating buhay, kalakasan, resources, panahon kay Jesus at sa kanyang gustong mangyari. Bakit? Kasi kay Jesus matatagpuan ng maluwalhating kayamanan na pagkukunan ng ipupuno sa ating mga pangangailangan. Kay Jesus matatagpuan. Kaya pwede ba, sabihin mo dyan sa iyong katabi, partner, fix your eyes to Jesus.
And in Matthew 6:33, anong sabi ni Jesus dyan? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin mo raw ang kanyang kaharian, unahin mo ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa iyo. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Palakpakan naman natin si Jesus. So that's number 1. Gusto ko, or letter A, na gusto kong maunawaan nating lahat patungkol sa provision na nararanasan ng mga namumuhay under the rule, kingdom of Jesus. Ano yon? God shall provide. Kailangan maging malinaw yan. Kasi hanggat hindi si Lord ang tinitingnan mong source, you will not enjoy the benefits. You will not enjoy the provision of the Lord. Ika naman ni Lord sa iyo, hindi mo naman pinaniniwalaan ako ang source. Di yan, sige, umasa ka dyan sa pinaniniwalaan mong source mo. At makita mo, limited yan. And this is God's call to everyone. Sa akin mo hanapin ang iyong pangangailangan dahil unlimited ang Diyos. Amen? Okay. Letter B. Ano naman yung letter B? The Lord instructed us how to access His riches in glory. Diba? Nakita nyo kanina doon sa verse, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Alam nyo po, hindi lang basta sinabi ng Diyos na siya ang magpo-provide at doon niya yun kukunin in His riches and glory. Tinuruan din tayo ng Diyos how to access. Paano buksan ang vault ng kalangitan. Tinuro ng Diyos sa atin kung paano nating maranasan ang bukas na kalangitan at ibuhos ang pagpapalang walang sukat, kalagyan. Tinuruan tayo. So, gusto ko makita nyo muna yung word na tinuruan. Ang tinuturuan lamang ay yung gusto talagang makatanggap. Kasi in the first place, kung ayaw ng Diyos na makatanggap tayo, hindi niya tayo tuturuan. Are you there? Pero kaya nga't itinuro sa atin how to, kasi gusto ng Lord na we experience it and gusto ng Diyos na tayo ay makatanggap. So going back dito sa story ni Elijah, in 1 Kings chapter 17, tingnan nga uli natin ito. 1 Kings chapter 17 verse 7, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. So, natuyo yung batis at wala nang pagkukunan ng tubig si Elijah. Malamang tumigil na rin ang uwak by that time na magdala ng pagkain. Verse 8, then the word of the Lord came to him. Yan. At may sinabi ang Lord. Sabihin mo nga, may sinabi si Lord. Sa kabila naman, sabihin mo dyan sa katabi mo, may sinabi si Lord. Ayan, tuloy natin yung story. May sinabi si Lord kay Elijah. Yun ang sabi ng verse 8. Verse 9. Go at once to Sarephat in the region of Sidon and stay there. I have directed the widow there to supply you with food. Sabi ni Lord kay Elijah, umalis ka na riyan sa tabi ng batis karit, iga na yan. Wala ka na rin aasahang uwak na magdadala ng tinapay at karne sa iyo sa umaga at hapon dahil malamang titigil na mga yon. This is my instruction or new instruction to you. Sabi ni Lord, Elijah, pumunta ka sa Sarephat, sa region ng Sidon, at doon ka tumigil. May inutusan akong balo na magbibigay ng pagkain sa iyo. Eh siguro, ika naman ng iba, di mas maganda yon. Bakit? Ay kagaling at hindi na uwak ang magdadala ng pagkain o magbibigay ng pagkain, tao na. O, di ba? Dahil imagine niyo nga naman yung uwak, ikaw talaga matutuwang nakain ng daladala ng uwak. Di ba? Ano gang ipanghahawak ng uwak sa pagkain i-deliver sa iyo sa tingin mo? O, pagpalagay nating yung tuka. O, pagpalagay, hindi pa naman tapos. Kung yun tuka, alam nyo naman kung ano-ano tinutuka nun Nakakita nga po ako ng uwak do sa aming kawayanan.
Siguro gay wala nang makain. Alam nyo gay, dinampot ho yung tuyong palakang nasa gasaan sa kalsada. At siyang binitbit ng tukang gayon at lumipad na. Sabi ko ba, pinaglalabanan din eh. Sabagay, uwak na nga lang, choosy pa. Diba? Ibig ko sabihin, miski anong pwedeng kainin, pinaglalabanan ng uwak, madumi. Madumi. And then, matutuwa ka, na uwak ang may dala ng pagkain mo, kadumi-dumi ng tuka na, oh. Eh, pastor, hindi naman ho tuka ang pinambibit-bit, alin? Yung kanyang mga claws. Diba? Paano? Claws. Oh. Tingnan mo nga yung katabi mo kung paano mag-claws. 1, 2, 3, claws. Oh. Anong Chos? Meron ako nakita rin eh. Chos. Oh, gano'n. Iba yan? Okay. Ang tanong ko, di pag nababa naman sa lupa, iyon ang pantapak niya. Tapos ipangahawak sa pagkain mo, tuwan-tuwa ka naman. Madumi. Kaya sabi ng iba, di kagaling na tao na, balo, ang magbibigay ng pagkain. Pero wag po muna tayong magsettle doon. Sa panahon pong ito ni na Elijah, kawaawa ang mga balaw. Dahil lalaki lamang po ang pwedeng maghanap buhay. Kaya pag ang isang babaeng nakapag-asawa ay nabalo, ay papaano pa siya magpo-provide, hindi nga siya pwedeng maghanap buhay. Kaya kawaawa ho ang balo nung panahong iyon. Ang balo ho ang tinutulungan ng mga disipulo ni na Jesus nung time na iyon. Hindi kagaya ngayon na mga balo may pensyon. Hindi kagaya ngayon na mga balo nagbobulrong. Diba? Hindi naman lahat. Yung iba ay nasa church. Diba ko? Diba? Saka, hindi ho namin tinatawag na balo yung mga balo sa church. Ang tawag ho namin ay dalaga. Available, but not willing. Single, but not ready to mingle. Ang Diyos daw ay sapat na. Iyon naman. My ever-present, ever-loyal companion. Wow. Okay. Ngayon, kung nalaman mo ang detalye, hindi siya good news. Bakit? Miski marumi ang uwak, ay parang mas magaling pa kaysa sa balaw nung panahong iyon. Dahil yung uwak, nakakadilihin siya. Miski marumi. Aring balaw, ay wala talagang pagkukunak. Pero yun ang instruction ni Lord eh. Kaya, anong ginawa ni Elijah? Sumunod si Elijah. So, anong gusto ko makita nyo rito? Kagaya ni Elijah, church, nagbigay na din ng instruction si Lord sa atin para tayo ay mapagpala. Ulitin ko. Kagaya ni Elijah in this story, nagbigay na din po ang Diyos ng instruction sa atin para tayo ay mapagpala. Ano yung mga instructions na yun ni Lord sa atin para tayo mabless? Bibigyan ko po kayo ng example. In Luke chapter 6, verse 38, ang sabi po ni Jesus doon, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Ano sabi ng Panginoong Jesus dyan? Ika'y magbigay. At ika'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa ang ibubuhos sa iyong kandungan. Yung pala naman tinuruan naman din pala tayo ni Lord, kagaya ng pagtuturo ni Lord kay Elijah, tinuruan din tayo ni Lord to access the blessings. In what way? Give. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, magbigay daw. Sa kabila naman, sabihin mo, bekenemen. Oh. Ano sabi sa iyo? Wala, hindi po ako pinapansin nung hirat. Gayon nga, mga baka nga gayon. Okay. Ito'y matagal na nating naririnig Amen ba? Kaya ako'y nagtataka doon sa mga Kristiyanong, ang tagal nang naririnig ang instruction ni Lord on how to be blessed. Pero nalulungkot at nag-aalala pa rin kung paano magkaka-blessing.
samantalang naibigay na ang instruction. Ang problema kasi ng tao, hindi ko man ilalahat pero marami garine ha. Ang problema, ayaw ng instruction, ang gusto, blessing na. Di ba? Garine ho ang inyong gawin, kayo ho ay manguha ng rambutan. Inyong pagpagan at maguyam. Ipagpa-plastic nyong tig-1 kilo at ulitin ninyo sa mga kahanggan, baka may napapaibig. Mag-promo kayo ng kaunti. Kapag ho kayo nakadalawang plastic, 2 kilo, pwede ho kayong dumakot din sa isa pang plastic. For free. Oh. Yung mga gayon na malanggam, hindi ka kaunti lang ang makukuha. Oh, joke lang ho yun. Pero ang point ko ito, yung tinuturuan, ang sabi, alay, bigyan mo na lang ako ng pera. Alay, bigyan mo na lang ako ng pera. Bakit? Ba't may mga taong gayon na sanay sa ayuda? Nasanay sa ayuda. Oh. Ba't nga ganaman ako magtatrabaho pa, may ayuda? Oh. A-attend lamang ako sa meeting. Oh. Magwawalis lang ako nung ikinalat na rin nung nauna. Oh. Anong pansin nyo ngayon? Mas mahirap nang umusap ngayon ng mga alwage, ng mga magbubuhat, ng mga maghuhukay ng bukite. Bakit? Hindi na mausap ngayon. Bakit? Ay, may tupad. Oh. Bakit pa ako magpapakahirap-kahirap-hirap maghukay, kaputik-putik? Bagong pedicure, manicure. Mayroong gayon. Alam nyo yun? Yun ang naging problema. Kaya kapag nagbibigay ng instruction how to be blessed, ayaw. Ayaw ko. Bigay mo na lang sa pira. Alam niyo po, nakakalungkot isipin, pero kahit sa Kristiyano, minsan, di ko nilalahat, pero minsan ganyan. Nagbigay na ang instruction ng Diyos para mapagpala. Ayaw ng instruction. Ang gusto'y blessing. Lord, pagpalain niyo po ako at ang pamilya ko. Sige anak, garne ang gawin mo. Basahin mo ang Luke 6:38. Sabi ko raw, ikaw ay magbigay at ikaw ay bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw pa ang ibubuhos sa iyong kandungan. Huwag yun, Lord. Yung gusto ko'y blessing. You see? Ano pa? Gustong-gusto ng Diyos na tayo'y mapagpala, kaya tinuruan niya tayo how. Meron pa ako isa papakita sa inyo. Proverbs o Kawikaan 11:24. Pwede niyo po ba akong tulungan magbasa? 1, 2, 3, basa. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Oh, gayon pala yun. Tuloy. May nagkait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Oh. So yung first part muna, ano nakalagay doon? May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Oh. Kaya, kung yung katabi mo, mayaman, sabihin mo, baka naman. Oh. Pagka naman sinabihan ka o kinalabit ka, wag mo sabihin hindi. Sabihin mo, Amen, mayaman ako. O, ulit. O, sabihin mo dyan sa katabi mo, baka naman. O, anong sagot? Amen, mayaman ako. O, pumalakpak ka mayayaman. Para po sa mga new friends o yung mga first time nyo pong nakarating dito at nakarinig ng ganitong message, we believe yung sinabi ng Bible that life and death is in the power of our tongue. What we confess, manifests. Kaya, piliin na natin ang ating mga sasabihin. Kaya yan ang pinipili ko. Sabihin mo sa katabi mo, payaman ka ng payaman. Sa kabila naman, sabihin mo, pasagana ka ng pasagana. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Okay. So, yun pala nangyayari sa taong nagbibigay ng masagana, lalong pinayayaman ni Lord. Punta naman tayo sa second part ng verse. Maganda ito. May nagkakait ng dapat ibigay. Oh, sabihin nga nating lahat, nagkakait ng dapat ibigay.
Isa pa, nagkakait ng dapat ibigay. Okay. Sabi doon, may nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Kaya pala may naghihirap dahil may dapat ibigay pero ipinagkakait. Lord, salamat po sa araw na ito. Closing prayer na. Wala naman na nagre-react eh. Parang ayaw nyo na. Ulitin ko. Could it be? Kaya may naghihirap dahil may dapat ibigay pero ipinagkakait. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, sabi ko na sa iyo eh. Meron ako ipapakita sa inyo. Hindi pala dapat natin ipagkait ang dapat ibigay. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hindi pala dapat natin ipagkait ang dapat ibigay. Sabihin mo dyan sa katabi mo, ibigay mo na. With matching tono. Anong tono? Namas ko na. Aray ko. Malayo-layo pa ho ha. Pabulo-buluhin nyo muna ho. Okay. Ito'y madaming pwedeng pag-applyan. Yung mga ninong at ninang. Paalala lang. Ha? Huwag ipagkait ang dapat ibigay sa inaanak. Naunawaan? Naunawaan? Lydel, may ninang ka dito? Wala? Wala. Sinong may ninang dito? Ninang o ninong? Yung mga anak ko, maraming ninang at ninong dito. Ha? Nakalista kayo, nasa certificate, may picture. Biro lang po ha, huwag kayo mape-pressure ha. Ay, may ginujoke ko lamang. Ano pa? Nagbenta ang magkakapatid ng lupa. Ya. Sabi nung isa, pastor, nakapagpatawad na ako. Ikaw naman, pinaalala mo na naman. Ya. Ang usapan ay baak. Ay bakit nung nabinta na ay kakaparonggot ang ibinigay doon sa isa? Yan na nga baga. Hindi dapat ipagkait ang dapat ibigay. Nagbenta ng baka. Ang pulong ng may kanya at ng nag-iwe. Baak. Alam niyo kayo nag-iwe? Mga youth, alam niyo yung nag-iwe? Yan, nangabaga sinasabi sa inyo, silpo kayo na silpaw. Yan. Nung nabenta, aba, ay ang daming kinaltas nung namuhunan. At kesyo garito, may binayaran dito, may dinaan ng buhaya, may dinaan ng maramay. At ari na lang ang natira, kaya ari lang ang kabahagi mo. Bago naman napalaki yung baka, nung dinalay ko, bisirong-bisiro naman. Nung tinimbang 100 Gs. Nung pinagbili ang kabahagi, 2,000. Parang magaling pa nag-alaga ng kambing. Sabi ni Pastor Ray, overtime na. Okay. Ano ibig sabihin dito? Ang dapat ibigay, huwag ipagkakait. Kung hindi iyo, hindi mo ikayayaman yan. Ang sabi ng Bible, may nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Pastor, hindi ho sa kagahamanan ho ng aking kabakas na yung kita ko ho, na dami ho ng pira. Ang dami ho, may bahay, may lupa, may sasakyan. Hindi naman sinasabing ang naghihirap ay sa pira lamang Marami, maaaring
maraming pera, may sasakyan, may bahay, pero naghihirap ang kalooban. Bakit? Lalo na kung kapamilya, kamag-anak din naman ang ginugulangan. Kapatid pa ang nilalamo ng buhay. Hindi rin yan ikagagaling niyan. Hindi ako nanunumpa ng kapwa ha. Please don't get me wrong. Sinasabi ko lamang kung ano sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. So be fair. Punta naman tayo kay Lord. Affected tayo, no? Affected tayo mga tao. Affected tayo pag hindi ibinibigay yung para sa atin, ano? Punta naman tayo kay Lord. Handa na kayo? Sigurado kayo? Malakay chapter 3 verses 10 to 11. Basa. Baka sabihin niyo ako lang may sabay. Bring all, hindi portion, all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now. Ang sabi ni Lord, now. Try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out so much blessing that there will be not be room enough to receive it. Sabi ni Lord, dalhin mo ng buong buo ang para sa akin. Huwag mong ipagkait ang para sa akin at subukan mo ako dito. Kung hindi ko buksan ang kalangitan, ibuhos ang pagpapalang walang sukat kang kalagyan. We're praying, we're asking, Lord, bless me, Lord, bless me. The Lord gave the instruction on how to access the riches in glory by bringing back the tenth of your blessings. Hindi dapat nating ipagkait ang para sa Diyos. At ano pa ang sabi niya in verse 11? And I will rebuke the devourer for your sakes. Sasawayin ko ang maninira. Wow! Kaya kung ako sa iyo, kapatid, na ituro na ng Diyos sa atin kung paano ma-access ang kayamanan ng kalangitan, i-apply natin ang ating natututunan. Ipagkaloob natin sa Diyos ang nararapat sa Kanya at humanda ka dahil ang pangako ng Diyos sa mga susubok sa Kanya sa larangang ito, bubuksan ko ang kalangitan, ibubuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan at sasawayin ko ang maninira. Amen. So kung babalik po tayo dun sa story ni Prophet Elijah, in 1 Kings chapter 17, may instruction si Lord sa kanya, di ba? At yun naman nga ang kanyang ginawa. Ano yan? 1 Kings 17:10. So he went to Sarephat. When he came to the town gate, a widow was gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? Sabi ni Elijah doon sa balo, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang basong tubig? Ay alam niyo po, sa iba, akala yung tubig walang mang bagay yun ano? Tubig lang. Di bibigyan ng tubig. Pero hindi ho basta-basta yung tubig ng time na yun. You heard the story, tagtuyot. Kaya ang tubig by that time, very precious. Pero generous po itong widow. Kahit mahirap sa tubig, nagbigay siya ng tubig, willing magbigay ng tubig. Pero hindi, ituloy natin. Verse 11. As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. Sabi ni Elijah, Nanay, pahingi naman pong tubig, makikiinom po. Ay sige iho, kailangan. Nanay, pahabol ni Elijah, pahingi rin hong tinapay. Aari ka naman hong panulak lang, nasa itutulak. Siguro gay kung ikaw ang balo, ano sasabihin mo kay Elijah, ay baka may tulak ako. Taggutom na nga, tagtuyot na nga, yung tubig na nga'y kalabisan na, manghihingi ka ng tubig, abay hihingi ka pa ng tinapay. Ano ang sabi nung balo? Verse 12, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar, and a little olive oil in a jug.
I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. In Tagalog. Utaoy, di pa niya kilalang si Elijah yun eh. Utaoy, ay sinasabi ko sa iyo tunay, na kung gaanong katunay na ang Diyos ay buhay, gayon din katunay na ako'y walang tinapay. Ang meron ako, isang dakot na harina at kaunting tulo ng langis. Kaya nga ako ay namumulot na si Ait, ay lulutuin ko na yung huling lutong iyon, at pagkaluto namin at nakain naming mag-ina, ay pwede na kaming mga utas. Kita niyo yun? Sila, tinapay ang kinakain, tayo ay bigas. Kaya, kung yan ay sa Pilipinas nangyari, ang sasabihin ng matanda, Utoy, ito ay Las Vegas. Ano yun? Huling saing. Las Vegas. Diba? Kaya kapag yung mga anak pinagsaing kat, wala na, sabihin mo, Inay, Las Vegas. Okay, may natutunan na naman kayo ha. Huwag yun ang tatandaan nyo ha. Ano sabi ni Elijah? Verse 13, Elijah said to her, don't be afraid. Sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. Sa kabila naman, sabi mo, don't be afraid. Alam nyo, yan ang kalaban ng tao. Kaya hindi makasunod at hindi makatiwala sa salita ng Diyos kasi afraid. Sabihin mo nga, afraid. Anong afraid? Yain na, hindi tayo, dito. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then, make something for yourself and your son. Sabi ni Elijah, sige, huwag kayo matakot, inay. Gawin niyo ang sinabi niyo na kayo magluluto ng tinapay, pero unahin niyong ipagluto ako. Demanding. Pagka na ipagluto niyo yung para sa akin, saka ho kayo magluto ng para sa inyong mag-ina. Kamot siguro ang ulo ng matanda. Last na nga, para na nga lang sa aming mag-ina. Aba, talagang gusto mo ikaw pang unahin? Sounds familiar. Sapat nga lamang, para nga lang sa aming mag-iina. Ang gusto pa ng Diyos ay siya ang uunahin. Lord, salamat po. Dahil, mag-closing prayer na tayo. Ang sama ng tingin nyo eh. Di ba? Sounds familiar. Sa pagpapatuloy ni Elijah in verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel, says. May salita, may sinabi, may instruction. Alam niyo kung ba't ganito ka-confident si Elijah? May word. Alam niyo kung ba't ganito po ako ka-confident na sabihin sa inyo ito? May word. The jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends rain on the land. Sabi ni Elijah, inay, huwag kayong mag-alala. May sinabi ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, hindi mauubusan ng langis, hindi mauubusan ng harina, hanggang umulan na uli sa lupaing ito. You know why I am so confident to encourage you na gawin ang instruction ni Lord para mabuksan, ma-access natin ang kayamanan ng langit? Kasi may sinabi si Lord. Sinabi niya, subukan mo ko rito. Bubuksan ko ang kalangitan. Ibubuhos ko pagpapalang wala kang sukat kalagyan. Sasawayin ko ang maninira. May word na, mga kapatid. May instruction. Ang kailangan mo lang ay gawin. Ang kailangan mo lang ay sundin. Pastor, nakakatakot. Kaya nga ang sabi ni Elijah, don't be afraid. And let's be like this widow. Verse 15, let's be like this widow. She went away and did. She went away and did. Umalis nga siya at ginawa. Ang prayer ko pagkatapos na service na ito, hindi ka aalis lang. Ang prayer ko pagkatapos ng service na ito, aalis ka, pero yung narinig mo, gagawin mo para mapagpala ka. She went away and did as Elijah had told her. At ano nangyari?
So there was food every day. Anong sabi kanina? Las Vegas. Pero ba't araw-araw daw? Yung mga sumunod na araw, meron. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Dumami. Sabi ko, dumami. Verse 16, for the jar of flour was not used up. Hindi raw naubusan yung lalagyan ng harina. And the jug of oil did not run dry. Ang lalagyan ng langis, hindi daw natuyo. In keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos na si Elijah, nangyari ang sinabi ng Diyos sa buhay ni Elijah. Nangyari yun. Kapatid, ariyan na ang pagpapala, naariyan na ang blessing, ang instruction na ibigay na. It's up to you kung i-apply mo ito. If you want to access the riches in glory sa heaven, na ibigay na ang instruction, lakaran mo. Sabi ko, lakaran mo. At ang sabi ko diyan, meron akong gustong iwan sa inyo diyan, sundin mo ang sinasabi ng Diyos at pagpapalain kang lubos. Ano pa? May isa pa. Huwag mong ipagkait ang pinapabigay ng Diyos at pagpapalain kang lubos. Praise God. And lastly, letter C, God is able to make all grace overflow to you. Ang sabi ko, God is able to make all grace overflow to you. Kaya ng Diyos na pag-apawin ang lahat ng pagpapala sa iyo. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace overflow to you. Kanino yan? Sabi ko, yung blessing na nag-o-overflow, kanino yon? So that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Alam niyo, ang kalooban ng Diyos sa iyo ay mapagpala ka at pagpapalang nag-uumapaw. Sabi ko, nag-uumapaw. Overflowing. Labis-labis. Ang unang sinabi ni Lord kay Elijah, 1 Kings 17:4, you will drink from the brook and I have directed the ravens to supply you with food there. Pumunta ka sa tabi ng batis, iinom ka doon, tas inutusan ko ang mga uwak para pakainin ka. Yan ang unang instruction. Kaganda kagandang ipagpatotoo. Aba, ay may mga uwak na nadating at ako'y pinapakain. Kagandang ipagpatotoo, ano? Pero, tapatan tayo. Maaring natutuwa ka pero, ang Diyos ay hindi natutuwa sa gayong klaseng pagpapala. Bakit? Gasino ang madadala ng uwak kay Elijah? Ika naman siguro ni Elijah, mga tropa kong uwak, baka naman pwedeng dami-damihan. Ika naman ng mga uwak, ay tropa. Ay kita mo naman kung gaano kami kalaki. Gasino lang mabibitbit namin. Eh di sapat lamang sa iyo. Again, maaaring natutuwa ka sa pagpapalang naranasan ni Elijah dahil meron kang sapat. Pero believe me, hindi iyan ang sukdulang kalooban ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Diyos, hindi lang sapat. Ang gusto ng Diyos na pagpapalang natatanggap mo at ng pamilya mo at ng buong sambahayan mo, labis-labis sa iyo. Bakit, pastor? Eh sabi ninyo, God will supply my need, not my greed. Hindi naman para sa iyo lang. Kaya pinalalabes, may paggagamitan. Kaya pinalalabes para maging pagpapala ka sa iba. Tingnan ninyo, tuwan-tuwa na si Elijah eh. Sabi ni Lord, teka muna Elijah, natuwa ka na eh. Hindi pa yan yon. 1 Kings 17:7. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Dumating ang panahong yung ikinakatuwa na batis ni Elijah, tinuyo ng Diyos. May sasabihin ako sa iyo, tutuyuin ng Diyos anumang inaasahan mo para madala ka sa overflow.
Kung nakikita na ng Diyos na masaya ka na sa kung anong natatanggap at nararanasan mo, humanda ka. Tutuyuin ng Diyos yan. It could be, aalisin, mawawala, o babaguhin. Bakit? Kasi anumang nangyayari sa iyo, miski yan ay nakakalungkot, miski minsan nakakasakit, pero minsan, hinahayaan talaga ng Diyos na mangyari yan to redirect you to His plan in your life. Diba? Bakit, Lord, hinayaan mong masaktan ako nung nagtapat ako ng aking nararamdaman kay sister? At sumagot ang Diyos, tingnan mo, kung hindi ko hinayaang masaktan ka nung nagtapat ka ng nararamdaman mo kay sister, di hindi mo makikilala yung isa pang sister. Sheesh! Di ba? Oh. Ako'y pasalamat sa Diyos. Nung ako'y high school, ako'y third year, may niligawan akong portier. Ang aking karibal ay mga barsitaryan. Tuwing inihahatid ko si girl sa sakayan, pagkasakay, ang nakakasunod ko ay mga barsitaryang may hawak na mga tanikala at tubo. At dahil sa pangyayaring iyon, lagi kong kabuntot yung younger brother ko. Naalaman ng mga magulang ko, napagalitan ako, ipapahamak mo pa kapatid mo sa kakirihan mong yan. And that time, ang feeling ko, hindi nila ako nauunawaan. Feeling ko'y para naman kayong mga hindi rin nagmahal. Punta ako doon sa bakanting koral at doon ako nag-imot. Hindi nila ako nauunawaan. Sa madaling salita ay parang Romeo and Juliet ang pakiramdam po nung time na yung ako'y inilayo sa aking mahal. Galing na lang, di ako nakapaglasaw. Pero, ito ang point ko. Ako'y thankful kay Lord. Hinayaan ni Lord na ako'y masaktan. At hindi kami nagkatuluyan noon. Nung nakita ko yung picture na bigay sa akin nung long time ago, nakita ko, uy, hindi naman pala maganda nga eh. Pero, Mr. Chair, naka-record gayon. Mr. Chair. Please, don't get me wrong. Sorry po. Sorry, Lord. Ay kung hindi nangyari yun, hindi ko makikilala si Pastora. At syempre, hindi niya rin ako makikilala. No? Hindi, yan. Hindi ko siya makikilala. Kaya hinahayaan ng Diyos minsan. Akala nyo naman ang pag-blessing, pira lang. Tutuyuin ng Diyos anumang inaasahan mo para madala ka sa overflow. Ano man yang pinaghuhugutan mo ng kaligayahan, pag-asa, pagpapala, at nakita ni Lord, asang-asa ka na dyan, aalisin ka ni Lord dyan para mailipat ka doon sa mas matindi, para doon sa perfect will niya for you. Ayaw ni Lord nang tumatanggap ka ng sakto lang. Ayaw ni Lord na nabe-bless ka ng sapat lang. Ang sabi ni Lord sa 2 Corinthians 9:8, and the Lord is able to bless you abundantly, so that when you're sufficient in all things, you will abound in every good works. Sa Tagalog, at kaya ng Diyos na pagpalain ka ng masagana upang ikaw ay sumagana rin sa mabubuting gawa. Ang blessing ni Lord ay intended hindi lang para ikaw ay mag-enjoy, kundi para maging pagpapala din po tayo sa madami. And we will be able to do that kung hindi sakto ang natatanggap mo. 1 Kings 17:8, then the word of the Lord came to him. Alam niyo na yun nangyari, Inutusan ng Diyos si Elijah na umalis doon sa natuyong batis. Lumipat ka sa Saripat, may balo doon. Sabi ni Elijah, Lord, inalis mo na nga ako sa blessing, tapos binigyan mo ako ng burden. Balo yan nung aasahan ko riyan. Siguro sabi ni Lord kay Elijah, Elijah, huwag kang nga makasarili, ba't ba sarili mo lang iniisip mo? Ikaw, ayos ka, hindi ka nagugutom, dinadalhan ka ng uwak, hindi ka nauuhaw, may batis sa tabi mo. Yung balo, Las Vegas na. Yung balo, huling luto na nila, pwede na raw silang mamatay mag-ina, pumunta ka roon para mapagpala siya.
Are you there? At sumunod po si Elijah. And you know what happened sa story? Biniles ni Lord ng labis-labis si Elijah para maging pagpapala siya sa marami. Amen? At ibiniles ni Lord ng sobra-sobra yung balo para maging pagpapala siya kay Elijah at sa marami. Nakita niyo yung story kanina, di ba? Ang sabi, lulutuin ko para makain ko at ng anak ko. Nung sumunod siya sa sinabi ni Lord, ano na nangyari? At ang sabi ron, at nakakain sila araw-araw. Si Elijah, yung balo, yung anak, at yung mga kapamilya. Ba, dumami. Pag madaming blessing, nadaming kapamilya. Wag na yon, wag na yon. Pero ang point ko ito, kaya pararamihin ng Diyos ang blessing mo, kasi gusto ng Diyos na gamitin kang maging pagpapala sa marami. Again, in 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace overflow to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Ang gusto ng Diyos ay hindi ka lang bless. Nariyan yon, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos ay hindi ka lang bless, kundi bless to be a blessing. Bakit? Ito ang gusto ng Diyos mangyari. God wants you to be a kingdom financier. Sabi ko, God wants you to be a kingdom financier. Sabihin mo nga, payayamanin ako ng aking Panginoon para sa kaharian. Come on, sabihin mo yung talagang convinced ka, payayamanin ako ng aking Panginoon para sa kaharian. Amen. The best na palakpak po para kay Lord. Pastor, hindi ko alam paano mangyayari yon. Hindi ko alam, hindi ko kayang ipaliwanag, hindi kaya ng aking pangunawa. May sasabihin ako sa iyo. Stop analyzing. Start obeying. Bakit? As you analyze, your faith will be paralyzed. As you follow, blessings will overflow. Kaya alam nyo, we will end up with this. Gusto ko na lahat ng naniniwala at lahat ng gustong lakaran ang salitang kanyang nasambot ngayong araw na ito, I am inviting you to stand up. Come on. At habang nakatayo ka, I want you to close your eyes. At gusto kong kausapin mo ng heart to heart si Lord. Sabihin mo ngayon sa Kanya, heart to heart, sabihin mo ngayon sa Kanya na siya ang iyong source, hindi yung trabaho mo, hindi yung negosyo mo, hindi yung mahal mo sa buhay na nasa abroad, hindi yung mga anak mo, hindi yung asawa mo, hindi yung kung sino pa man o kung ano pa man. Sabihin mo kay Lord, Lord, you are my source. You're my supplier. God, you shall supply my needs. Come on, sabihin mo kay Lord, sabihin mo kay Lord. And after mo sabihin kay Lord yan at i-acknowledge na siya ang kinikilala mong source mo, ngayon sabihin mo, Lord, ano man po ang instruction mo, I will obey. Again, sabihin mo, Lord, ano mang instructions mo, I will obey. And this time, pwede ba ilagay mo yung iyong kanang kamay sa tapat ng iyong puso at sabihin mo ngayon, Lord, payamanin mo ako. I want to be a kingdom financier. Bless me to become a blessing to many. Again, sabihin mo, I am super blessed and blessed to be a blessing. Again, yung talagang naniniwala ka sa sinasabi mo, I am super blessed and blessed to be a blessing. Ngayon, sasabihin mo yung pangalan mo, tas dudugtungan mo ng I am super blessed and blessed to be a blessing. 1, 2, 3, yung pangalan mo.
Ralph, I am super blessed and blessed to be a blessing. Amen. Palakpakan mo ng the best to Jesus. Let me pray for you. Father, I know, we know that it is your will to prosper us. To prosper us, not only para sa amin, but for us to be a blessing to many. I believe, we believe na starting today, you're going to raise up kingdom financiers sa church na ito. Meron ka ritong payayamanin ng biglang yaman. Meron kang pasasaganahin dito ng kahit siya, hindi niya yun lubos akalain. Meron ka ritong ipupromote, sobrang promotion, hindi na nila maunawaan paano nangyari. Meron ka ritong pararanasin ng so much increase na wala na siyang maisip na gawin kundi ang maging pagpapala sa marami. Lord, tapos na ang panahon ng budgeted life. Welcome, abundant life. Thank you, Lord, sa overflowing blessing na ipagkakaloob mo sa iyong mga anak. I declare, in Jesus' name, na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na payaman ng payaman, pasagana ng pasagana, hindi lamang sa pagpapala, kundi sumasagana rin sa mabubuting gawa. Thank you, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen! God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God. Yan. Handa na po ba tayong i-apply ang ating mga narinig? Ang ating mga natutunan? Parang mahina po atang amen. Handa na po ba tayo na i-apply ang ating mga natutunan sa umagang ito? Amen. Tayo po ay hindi lamang po tayo blessed, tayo po ay super blessed. At tayo po ay super blessed dahil tayo po ay magiging blessing. Amen? Kaya po, let's prepare na nga po ang ating mga tithes and offerings. Yung tithes po ay sa blue envelope. Ang offering po ay sa white envelope. Ang first fruits po ay sa green envelope. So, kagaya po ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, yung challenge ni Lord, sabi niya, test me in this. Subukan niyo ako dito. At kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang mga pagpapalang walang sukat kalagyan. Kaya po, si Lord na nagsabi, itest daw natin siya. So, let's take this challenge at tayo po ay susunod. Ito po ang way para tayo po ay mapagpala. At sa mga nasa live po at you want also to take part po sa gawain ito, just message the page. At kami po or meron pong sasagot sa inyo. Sige po, lahat ng mga excited na ibigay, ibalik ang para kay Lord. Let's pray. Father God in heaven, thank you po for reminding us once again kung paano po namin maa-access po yung pong unlimited blessings. At yun po ay kami po'y sumunod sa mga sinasabi mo about giving. Lord, we want to bring back, dalhin ang aming pong po, yung buong buo. Tulungan mo nga po kami, mawala, maalis ang aming mga pag-aalinlangan. Palitan mo po ito ng pananampalataya. And Lord, we believe in your word na bubuksan mo ang durungawan ng langit and you will pour out so much blessing sa walang sukat kalagyan sa bawat isa at sasawayin mo po lahat ng mga maninira. Salamat po, Diyos, dahil ang mga pangako mo'y tapat. We love you, we praise you in Jesus' name. Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko po tumayo. At sabihin po nating lahat na manaming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos, kayo po ang aking Panginoon, kayo po ang aming tagapagligtas. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan.
At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Ano pa? Sino ba ang mga na-bless? Amen. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo? Sabi mo, today is the day. Payayamanin ka ni Lord. Today is the day. Ikaw ay gagawin kingdom financer ni Lord. Amen. Come on. Come on, let's sing. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. For the last time, today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Say today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Let's sing. Today's the day. Misa pa po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, napakabuti mo, napakadakila mo, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord. At Lord, tunay nga, Panginoon, na Lord, ikaw ang aming siyang provider. Lord God, hayaan mo po, Lord God, na gamitin mo kami, maging pagpapala kami sa ibang tao, Lord God. At Lord, fully convinced kami na Lord, ikaw ang aming Ama na siya magpo-provide sa amin, Lord God. Lord, salamat po, katulad ng babaeng balo. Lord, use us na maging pagpapala pa, Panginoon, sa iba. At Lord, hayaan mo po na ang bawat isa sa amin ay maibigay ang para sa iyo, Panginoon, Lord God. Give our best to you, Panginoon. At Lord God, salamat po sa iyong lingkod, kay Rev Ralph, na Lord, nagturo ng iyong mga salita. Pagpalain mo siya, 10 na kanyang pamilya, Lord God. At Lord, we believe na patuloy na kami ilalakad sa pagkakatawag mo sa amin, Lord God. Salamat, Lord. Be glorified, be magnify your name. In Jesus' name, amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapasa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman. At ang lahat ng anak ng Diyos na patuloy na mag-i-enjoy ng benepisyo ng kaharian, lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.